Alam mo, hindi na mabubusisi ng husto yung ng Kongreso yung proposal na yun eh. Dahil unang-una, very short period, sa dami ng evaluate nila, hindi nila kayang busisiin bawat isa, no? Ang presumption nun, ginawa na ng public course yung kanyang homework, ika nga, na tama yung nilalagay. Mula sa simula pa, inimbento na lang yung karamihan ng project na yun eh. Kasi nga, may alert na doon sa Kongreso, sa iyo to, partner. Kaya hindi na rin poprotektahan niya yun. Nakapanem namin si Mayor Benji Magalong. Hindi ko lang alam kung na-experience nyo rin po, may alam po kayo nito, na sa kanila, sa local, pahirapan po talaga, napakahaba ng proseso ng kanilang pagdadaanan kung meron po silang proyekto, infrastructure project, na ipatutupad sa kanilang bayan o syudad, kumpara doon sa mga isiningit lang, mas mabilis daw ang pag-i-implement ng project kahit hindi dumaan sila. Marami pang mga pag-aaral, marami pang pagpapaalam para makakuha ng go signal bago mabigyan ng pondo. Pero pag galing sa, lalo na sa congressional daw, kung may mga isisingit na project, may mga insertions, napakabilis maitayo po or napakabilis na maipatupad po, engineer. Meron po ba kayong experience or alam po nito? Ang tama naman ang sinasabi ni Mayor Magalong dyan eh. Ang bidding process or procurement process ng gobyerno, medyo mabusisi talaga para matama yung halaga at tama yung design, no? At the very minimum, maabuti ka ng 6 na buwan bago ka makapag-award ng contract. Yung ginawa naman sa Kongreso, nilagay na yung mga budget na pare-parehong amount para nga mabilis yun. Palagay ko, paglagay doon, may nakatoka na kung sinong contractor ang gagawa eh. Ini-invento na lang yung amount sa kwan, tapos pipirma ng contract para ma-disburse. In other words, it was designed from the very beginning na magastos agad yung pera at maipamudmod. Secondary na ho kung tama yung gagawin o hindi. Opo. Dito po sa pangatlong red flag na nakita nyo po, sir, itong dalawang overlapping, iniiba-iba lang yung, yung mga kataga. Like halimbawa, kung magre-request sila ng pondo for construction, maintenance of flood mitigation structure and drainage system, tapos meron ding construction and rehabilitation of flood mitigation facilities. Nagiging common na po ba ito? Usually common yung expression of construction. Ibig sabihin, bagong itatayo, wala pa beforehand, no? Yung rehabilitation, meron lang nakatayo, nasira, gustong i-improve ngayon o kailangan i-upgrade. Yung ganon. Pero yung budget proposal mismo, pag sinuyod ng hindi nakakaintindi, talagang maguguluhan ka. Ako lang naguluhan eh. Kasi ang dami-daming entry kung saan-saan nakasingit. Kung minsan uulit yung region, yung parang ginugulo ka talaga. So right from the very beginning, nakita ko sloppy yung preparation. It is already an indication na even the numbers there or the project are diskarte lang. Opo. Sir, kung di ba po ba pag maintenance po ba, nabanggit nyo nga, yung mga materyales, posibleng tumagal na mga ilang dekada, kung matino talaga ang pagkakatayo po ng isang mismong proyekto, dapat ba every year may budget para doon sa maintenance? Wala. Hindi naman every year. Tsaka hiwala yung maintenance budget nasa standard ko ng MOOE na tinatawag ng public works yun. Nandun yun. Kadalasan na medyo tatanggalin mo yung mga basura lang at nagtambak sa kwan. Ganon, no? Yung dredging, hindi rin naman taon-taon yung ginagawa yun, no? So, hiwala yung capital expenditure sa maintenance. Itong tinitingnan natin yung capital expenditures lang, yung tinatawag nilang malakihang gastos like repair or rehabilitation. Opo, at saka new build, no? Opo. So, ibig sabihin kung meron doon na magre-request ulit say, sa same project pero maintenance naman ang ginagamit after ng pagtatayo nito, the next year agad humingi ulit ng pondo sa same project, questionable na talaga ito, engineer? Medyo reasonable yun, yung maintenance, no?
Opo. Saka hindi every year yung project kailangan ng the same amount. Ika nga. Opo. Nabanggit din po ni Mayor Marcy kamakailan na merong mga proyekto na natapos na pero pinondohan na pa rin. Ito po ba ay nagiging kalakaran na rin, and at the same time, kaya pa ba ito na mabusisi ng husto, or kaya siguro naglalakas ng loob yung mga tiwali na ganito pa rin yung kanilang gawin kasi sa dami ng ilalathala mo doon sa panukala, iisa-isahin mo yung pag-iimbestiga kung ito ba ay redundant na o hindi, kaya malakas yung loob nila, Engineer? Alam mo, kung nagmamadali kang magsingit ng proyekto, mapipilitan kang gumamit ng mga pangalan ng previous project. Kaya pwedeng naulit, no? Ito yung kinukuha, hindi ko na nga kinumpara bawat isa nung previous year at saka yung proposal na this year. Sa hinala ko talaga magkakaroon ng duplication dahil nga malabo yung mga description ng bawat project eh. At kung nagmamadali ka, kopyahin mo na lang yung previous one. Baka hindi na mahalata, isingit mo sa 700 pages yung control proposals doon. Opo. Kung titignan mo, 3,000 items yun. O nga po, 3,000. So, sino po yung pangunahing tao, opisyal ng gobyerno na talagang mag-check kung ito po ba ay tama? Halimbawa, kung lumabas na yan sa DPWH, ito, 3,000 na mga items yung request namin. So, ang nakatoka ngayon dyan na magbusisi ay ang Kongreso? Alam mo, hindi na mabubusisi ng gusto ng Kongreso yung proposal na yun eh. Dahil unang-una, very short period, sa dami ng evaluate nila, hindi nila kayang busisiin bawat isa, no? Ang presumption nun, ginawa na ng public course yung kanyang homework, ika nga, na tama yung nilalagay. Mula sa simula pa, inimbento na lang yung karamihan ng project na yun eh. Kasi nga, may alert na dun sa Kongreso, sa iyo to, partner. Kaya, hindi na rin poprotektahan niya yun. Opo, nabanggit nyo nga, 3,000, ilang daan yung possible magbubusisi, tapos ibabalik yan sa presidente, hindi rin yan agad-agad na mabubusisi kung ito ba'y legit. How about sa side po ng COA naman? O marami din silang mga backlog na dapat bubusisiin? Kasi nabanggit nyo nga po na hindi lang ito ngayon, matagal ng kalakaran po ito, Engineer. Kaya lang, ang strategy nga dyan ika nga inspection by, kung checkin mo by selection lang. Gagamit ka ng probability kung alin ang investigan mo. Hindi mo kayang checkin o evaluate 1,000 of them or each one, no? Magkakaroon ka ng tinatawag nilang quality control check, no? Opo. Halimbawa, kung buksan po ito sa publiko, like kagaya sa ginawa ngayon ng presidente, meron silang website, pero kung gagawin itong parang sistema na lang, na lahat ng mga proyekto, detalyado, saan bang lugar yan, para makaparticipate yung taong bayan na ma-check, mabusisi, kung meron ba, existing ba ito, at mismo sila, pwede rin silang makatulong kung legit ba, maganda ba, pulido ba yung mismong proyekto, meron ba, nandyan ba yung proyekto, o baka multo na rin yung mismong proyekto, Engineer? Yan, tama yan. In fact, nakalagay sa proposal namin yan doon sa na maglagay ng transparency portal. Nakalagay yung detalye ng project para ma-check. Tapos i-connect mo sa science data, no? Yan bang lugar na tinitingnan nila? Alin mang benepisyo? May data ho dyan yung project NOAA ng UP, no? Opo. Doon, pwede mong i-verify kung binabaha nga yung lugar na pinaggagawaan, no? Opo. Dito pa sa red flag po ninyo, may nabanggit po kayo dito sa Metro Manila po na sa side po ng DPWH, merong 39.5 billion. Meron din pong flood control projects para din dito sa MMDA na siyang nangunguna o primary agency po, at ang mag-a-assist lang po yung DPWH dito. So ibig sabihin, hindi po ba ito nag-uusap itong dalawang ahensya na ito, o sino ba yung... Hindi na naman. Baka pwedeng mag-overlap yung dalawang yan. Kaya nga nag-usap na nung matagal ng panahon yun, dekada na atang nakakaraon, 20 years ago, nilipat na yung flood control project sa MMDA.
Kaya nga ang responsibilidad ng MMDA, hindi lang traffic kung hindi kasama flood control. Tatlo ho ang pinaka-responsibility ng MMDA, no? Flood control, traffic, at saka garbage. Nagtataka nga ako dyan, bakit hindi ang MMDA ang nakasalang? Dapat ang mas malaki yung budget ng MMDA kaysa DPWH sa flood control. Kung pwede, zero na yung public works, no? Unless it goes beyond the boundary ng MMDA, no? So kung ganito po yung mangyayari, sir, halimbawa kung meron man tayong master plan, baka may master plan din yung DPWH, may master plan din po yung MMDA, iba-iba. Kaya nga ang panukala ko talagang ripasuhin, gamitin yung master plan. Meron na ho atang 5 nagawang master plan available na gawin na dito sa Metro Manila, mukhang kompleto yung master plan, no? So, based on that, gawa tayo ng bagong listahan for 2027. Ibasura na lahat yung mga medyo suspicious projects sa 2026 para hindi na ho lumobo yung kontrobersya at anomalya.